Alas 7:25 ng gabi, Poblasyon Sentro, Maharlika Highway, Sagada. Malamlam ang kalangitan nang iliko ni Cain Abelardo ang sasakyang minamaneho pauwi sa tinutuluyang hotel. Nag-uumapaw ang saya niya dahil naisara ang deal kay Mr. Lamoste at maibibigay sa kumpanya ang isa sa pinakamalaking account sa insurance company na kanyang pinaglilingkuran. Gayon na lamang ang pagniningning ng kanyang mga mata dahil nakatitiyak na siya sa promotion na kasunod ng pagkuklose ng deal at syempre ang tumataginting na salapi. Tinawagan niya ang kaibigang tiga roon upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Matraffic at maingay na ang lungsod ng mga oras na iyon kaya mas pinili niyang lumiko na lang sa intersection pakanan at doon nga'y napansin na parang malinis at wala namang pumapasok kasing sasakyan. Nadaan na siya rito noon. Kung hindi siya nagkakamali, taong 2016 at kabisado na niya ito bilang shortcut na pauwi. Ang kalsada ay nababalutan ng kadiliman. Niwalang streetlight at sinabayan pa ng pagbuhos ng napakalakas na ulan. Binagalan na lamang niya ang pagmamaneho nang may makitang gusali sa tabing kalsada. Aba, asensado na rin pala yung lugar na ito. May building na at hindi na rin rough road. Maliwanag at malaki ang gusali na sa palagay ni Cain ay nasa 200 square meters ang sukat. Inihinto niya ang sasakyan at dahan-dahang umibis ng bahagyang tumila ang ulan. Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na habang hindi pa huli ang lahat. Sabi ng isang babaeng bigla na lamang lumitaw sa kanyang harap dahilan para siya rin ay magulat. Napaawang ang labi ni Cain nang maramdaman ang malamig na kamay ng babae na dumampi sa kanyang braso. Mas lalo pa nga siyang nagimbal nang umangat ang kanyang mata patungo sa mukha ng babae. Buhaghag ang buhok, makapal ang kulay dugong labi at puting-puti na animoy sinabuya ng 1 kilong harina ang muka. Umalis ka na kung ayaw mong matulad sa amin. Umalis ka na! Bubulong at pagkatapos ay sisigaw ang babae habang winiwika yon. Hanggang sa, "Magandang gabi sa inyo, sir. Pasok po kayo dito sa store." Anyaya ng isang lalaking nasa edad 20s. Matapos noon ay bigla ring naglaho yung babaeng sa isip ni Cain ay isang baliw. Sumalubong ang napakaraming magagara at mamahaling kotse. Isang bagay na matagal na rin niyang pinapangarap. Alam ba ninyo na lahat ng bumili ng sasakyan dito ay sinuwerte? Ako nga pala si Azir. Panimula ng lalaki. Talaga? Paano naman mangyayari yun? Naku sir, totoo yun. Alam nyo ba, kahapon lang may bumili ng sasakyan dito, isang binata. Tamo, sinagot na daw na babaeng matagal nang nililigawan. Nagkasundo pa nga sila ng amang matagal nang nakaalitan. Saad ng lalaki. Talaga? So magkano naman yung mga sasakyan nyo rito? Mura lang sir. Pwede namang cash or installment. Magkano kung ganun? Pautal-utal na tanong niya nang makita at mahalina sa kulay itim na sasakyan. 8,000 lang ang down payment sir. May ilalabas mo na. Sagot ni Azir. Ito yung latest model ng Honda.
For only 8K down payment, all in promo na. No hidden charges sir. Sure at fast approval pa. At hindi lang yon, may mga freebies tulad ng 3 taong LTO registration, 1-year insurance, 5 litrong gas, meron pang set of tools at isang ASUS Android phone. Kailangan nyo lang ID. Yun ang pinaka-requirement namin dito. Pangungumbinsi niya. Ibinigay agad ni Kane ang ID sa lalaki. Pagkatapos nito ay inanyayahan siyang umupo sa isang magarang sofa. Malambot at napakabango ng upuang iyon, kaya pakiramdam tuloy ni Kane ay isa siyang VIP na ibinibigay ang lahat ng magagandang pagtrato tulad ng ginagawa niya sa kanyang boss. "Huwag ho kayong aalis dyan sir ha, babalik po ako kaagad." Iyon ang huling habilin na narinig ni Kane buhat sa kausap. Tinitigan pa nga niya ang likuran ng lalaki hanggang sa naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang kalooban. Gayon din ang panlalabo ng kanyang paningin. Nagising na lamang siya sa malakas na busina ng sasakyan. Nasa loob sila ng Honda. Nasa driver's seat siya at sa tabi naman niya si Azir. Umaandar ang sasakyan ngunit bigla itong inihinto ni Kane. Dahil na rin sa labis na pagkabigla. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili bagamat ramdam niya ang mabigat na presensyang parang may nanunubok. Nakamasid at handang sumugod anumang sandali. Ngayon lang naranasan ni Kane na panayuan ng balahibo at maramdaman ang pamumuno ng hangin sa kanyang ulo. Biglang may lumitaw na tao sa harap ng kotse. Malakas ito at kayang-kayang alugin ang sasakyan. Napahiyaw si Kane dahil ito ang babaeng sumalubong sa kanya sa harap ng tindahan. Palakas ng palakas ang pag-alog hanggang sa maramdaman niyang tila umuusad ito pabulusok. Nalaglag sila sa walang katapusang pagkahulog hanggang sa nakarinig siya ng iyak. Biglang nanuot sa kalamnan niya ang sakit ng kanilang mga panaghoy. Punong-puno ito ng pagsisisi, ng labis na galit at pagkabigo. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan dahil pakiramdam niya ito ay naipit. Humihiyaw siya ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Nasilaw siya sa biglang pagliwanag ng paligid at nabingi sa malakas na pagsabog. Uminit ang kanyang pakiramdam at tila ba'y napapaso na siya kahit wala namang apoy. Naamoy niya ang tila nasusunog na laman at napaubo na lamang siya matapos masinghot iyon, ngunit hindi naman din niya nakikita ang mga usok. Pumikit na lamang siya at nanalangin. "Diyos ko, ano po bang nangyayari? Saan nahahantong ang pagkahulog kong ito? Papunta na ba ito sa impyerno? Panginoon, tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay." Sinubukan niyang dasalin ang Ama Namin, ngunit paulit-ulit lang din itong hindi natatapos. Naimulat niya bigla ang kanyang mga mata nang marinig ang malalakas na katok mula sa bintana. Isang lalaki na nakasuot ng t-shirt na may mukha ng isang politiko. Malungkot ang anyo nito. Nakikita pa ni Kane ang mabilis na paglagaslas ng tubig sa kanyang mga mata. Habang tumatagal ay unti-unting dumadami ang kasabay niyang nahuhulog sa kawalan. Nakahawak silang lahat mula sa bintana hanggang sa harapan. Nakapanghihilakbot ang kanilang mga anyo dahil ang ilan ay putol ang iba't ibang bahagi ng mga katawan. Meron pa nga siyang nakitang naaagnas na at inuuod pa ang mga laman. Meron ding sunog at hindi na makilala.
May basag ang bungo at nakaluwa pa ang mga mata. Iisa lamang ang paulit-ulit na sinasabi ng mga iyon at ito ay, "Nais mo bang tumulad sa amin? Tutulad ka sa amin?" At napalingon siya kay Azir nang bigla siyang nagsisisigaw sa galit. "Bakit mo kasi inihinto? Wala pa tayo sa dulo ng daan, kaya tayo nahulog. Hindi na tuloy matatapos ang kalsadang daraanan ko patungo sa aking huling hantungan." Tinanaw ni Kane ang sinasabing daan. Nakalutang lang talaga ito sa hangin patungo sa tarangkahang kulay ginto. Gawa ito sa pera na pinatibay ng natuyong dugo. Napasinghap siya ng hangin dahil ang pera at dugo niya ang huling materyales para matapos ang kalsadang matagal nang ginagawa ni Azir. Bigla na lamang tumunog ang telepono ni Kane at pagkatapos ay naalarma siya at nagising. "Shit! Panaginip lang pala. Grabe. Akala ko totoo na." Matapos noon ay sinagot niya ang tumutunog na telepono. "Pre, nasaan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay dito sa bar. Akala ko ba manlilibre ka? Kanina pa ako dito 2 oras na eh. Alas 10 na Tiningnan naman ni Kane ang kanyang orasan. 7:30 ng gabi. Pinagpagpanga niya ang relo sa pag-aakalang hindi na ito gumagana. "Pre, nasaan ka ba?" Muling tanong ni Leo. "Pre, andito pa ako sa tindahan ng mga sasakyan eh. Malapit lang. Mga 5 minuto. Basta pagliko, pakanan sa crossing." "Ano? Pre, huwag kang gagalaw ha. Diyan ka lang at hintayin mo ko." Halos matulig pa ang tenga ni Kane sa halos pasigaw na bilin ng kaibigan. Agad ay naputol sa linya si Leo at kasabay nito ang pagbukas ng pinto. Iniluwa naman nito ang nakangiting si Azir. Bit-bit pa ang mga papeles. "Sir, na-approve na po kayo. Pirmahan nyo na lamang po itong papeles at bayaran. Tapos maiuuwi na po ninyo itong bagong-bagong Honda Elantra. Ano mang hilingin ninyo sa unang pag-upo sa driver seat, tiyak po matutupad. Kaya ano pang hinihintay natin, sir? Baka gusto nyo na pong i-test drive." At inilabas ni Azir ang isang remote control mula sa kanyang bulsa. Biglang nagkailaw sa bandang likuran ng tindahan. Nasilayan ni Kane ang isang napakalawak na bakanteng lote kung saan maaaring magpaikot-ikot ang sasakyan. Napalingon siya sa sasakyan at napatitig sa susing iniaabot ni Azir. Bagamat nakakahalina para sa kanya na abutin ito, ay mas pinili niyang sundin ang bilin ni Leo. Nakumbinsi rin siya na mga nilalang na kanina pa bumubulong-bulong sa kanyang tabi. Sa ganoong sitwasyon siya naabutan ni Leo. Nakatulala sa kawalan habang nakaupo sa gilid ng bangin. Maingat siyang lumapit at hinawakan ng marahan ang braso ng kaibigan. "Narito na ako! Kane! Kane!" tawag niya. Napalingon si Kane sa bagong dating na si Leo. "Tara, uwi na tayo!" Tinulungan niyang makatayo ang kaibigan at inilayo sa tukso ng kamatayan. Kinabukasan ay binalikan ng dalawa ang naiwang sasakyan ng kumpanya. Halos mapaiyak siya nang makitang nakadungaw na ang harapang bahagi nito sa bangin. Wala ring tindahan, kotse, malawak na driving range at lalong wala rin ang ahenteng si Azir.
Abala at maingay na ang paligid dahil sa mga makinarya at taong manggagawa ng kalsada. Sinisemento ang baku-bakong daan at ang sabi nila, ito daw ay naging prioridad ng pamahalaang panlunsod at ang pagsasaayos nito upang nang sa ganun ay madaanan na rin at hindi na sunod-sunod ang aksidente. Ang huli kasing aksidenteng naitala ay ang pagkamatay ng anak ng mayor. Napag-usapan rin mula sa umpukan ng mga trabahador na nagsimula ang mga kagimbal-gimbal na aksidente nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaking nagngangalang Azir sa gilid ng bangin. Ito ay mula sa nakuhang ID niya na nakasabit pa sa kanyang leeg. Napausal ng panalangin si Kane upang balik handog sa panliligtas ng mga kaluluwang naging biktima. At bago nila nilisan ang lugar, nahagip ng paningin ni Kane ang masasayang muka ng mga ito at mula sa kawalan ay nakatayo naman sa ibabaw ng kalsada ang dugoang kaluluwa ni Azir. Sumisigaw at nanggagalaiti sa galit.